Hi mga mi! Ito nga palang ganap na ito ay may katagalan na. Pag nga pala naumpisahan mo na ang mga ganitong pagbablog ay mahirap na rin nga palang itigil. Dahil nga sa kaiisip ko kung anong i-content ko. Wala naman nga akong maisip dahil wala nga akong isip. Paikot-ikot lang ang araw namin sa mga ganitong tagpo. Hahatid namin siya, susunduin namin. Tapos magbabantay lang ako buong maghapot magdamag. Kung tutuusin niya ang pagiging nanay. 24/7 kang nagtatrabaho pero wala ka namang sahod. Tapos sa mata ng iba ay wala kang ang value dahil hindi nila nakikita ang ginagawa mo. Wala, ganun talaga ang buhay. Pero kani-kanina nga lang ay may na-realize din ako. May nakausap nga akong isa kong kapwa nanay. Siya nga'y nagkwekwento sa akin at lungkot na lungkot. Nagwo-work na kasi siya. Dati kasi ay hindi din. Pag nga daw nakikita niya itong mga video namin ni Luan or picture ay siya daw ay napapaiyak at naiinggit. Kaya hindi na lang daw niya tinitingnan. Bago ang lahat ay eto nga at may nag-order nga pala sa akin ng isang box ng alaman. Pinahatid ko nga pala sa asawa ko hanggang din sa sakayan sa jeep. Maraming salamat nga pala sa pag-purchase, ma'am ko. Uulitin po. Alam nyo mga mi, kung minsan nga dinadaanan din ako ng anxiety. Gusto ko na magtrabaho. Pero gusto ko yung trabaho na nandito lang sa bahay tas kumikita. Kaya lang kapag nag-uumpisa ka ay talaga napakahirap. Laging ang hirap sa umpisa. Grabe, nakaka-burnout pala ang ganito. Feeling ko, ubus na ako. Pero mabalik nga ako doon sa nanay na nakakwentuhan ko kanina. Ayun nga, sabi niya nga, kapag nakikita niyo yung aming video, ay siya daw nag-i-skip na. Dahil nga gusto rin niya mag-alaga ng anak niya, kaya lamang kailangan na magtrabaho. Ay ako naman, kailangan ko din talaga magtrabaho dahil hindi naman kami mayaman. Na-realize ko nga na sa ganitong part, ay ako pala ay blessed pa din. Maraming salamat Lord, lagi mo akong pinapalalahanan. Tuwing nga makakaramdam ako ng ganitong anxiety, palaging may pinapadala sa akin ang Lord. Nakakausap ko at nalilinawan ako. Palaging saktuhan sa aking mga problema, kaya alam ko ang Lord ito. Parang sinasabi ng Lord sa akin, ano bang pinoproblema mo anak? Nakakakain naman kayo na 10 beses sa isang araw. Malusog naman kayo. Pinoprovide ko naman ang mga needs nyo. Baka hindi na kailangan ang gusto mo, kaya mo gusto magtrabaho ngayon. Baka gusto mo ay luho na lang. At nasampal na naman nga ako ng katotohanan mga mi. Ganun nga, minsan nga pag nagso-social media tayo, ang dami nating nakikita. Parang gusto rin natin ng ganun. Gusto ko rin magkaroon ng ganun. Minsan nga, sa sobrang dami nating gustong patunayan dito sa mundo, sa kagustuhan mo nga na sumabay din sa uso, ay yung tunay na pamilya mo ang nakakalimutan mo. Pinapaalala lamang sa akin ng Lord na itong pamilya ang pinangarap ko at itong anak ko ay pinagpray ko. Kaya't wala akong dapat problemahin. Kaya kung ikaw mami ay nakakaramdam din ng ganito, laban lang. Unahin natin ang purpose natin. Pinagkatiwalaan niya tayo ng buhay. Napakahalaga ng purpose natin sa mundong ito mga mami. Magpalaki tayo na mabuting bata at mabuting tao. Dahil naniniwala ako na kung ano ang puno ay siyang bunga. Hindi pwedeng nag-a-advise lang tayo kung hindi naman nakikita sa ating gawa. Balang araw ay aanihin din natin itong mga sacrifices natin. At the end of the day, masarap pa rin pakinggan yung sasabihin ng anak mo tungkol sa'yo kaysa sa sasabihin ng ibang tao. At shoutout nga pala sa'yo, Jumeirah from Lucena City. Ang layo na rin pala na naaabot ng bidyong ito. Maraming salamat po sa panonood. At kung nakarating nga kayo dito, i-comment nyo kung nasaan kayo para malaman ko kung nasaan na itong bidyong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye! God bless!